At bukod po sa dalawang low pressure area, nakaka-apekto rin sa ating bansa sa mga sandaling ito ang hanging habagat, ang lagayan ng panahon. Aalamin natin ngayon sa ating resident meteorologist, ang ating ekspertong totoo. Walang iba kundi si Ginoong Nathaniel Cruz. Handang-handa na. Mang Tani. Mike, dalawa pa rin yung low pressure area sa ating Philippine Area of Responsibility ang ating binabantayan. Una ay itong LPA dito sa may Northern Luzon na huling namataan ng Pag-asa 340 kilometers east of Basco, Batanes. Pero Mike, inaasahan na unti-unting mawawala na itong LPA nito sa mga susunod na araw. Pero meron pang isang LPA, ang layo naman niya 430 o 490 kilometers east of Hinatuan City. At tulad nga ng sinabi natin kahapon, ay may posibilidad pa rin maging isang bagyo itong LPA nito dahil nag-iipot ito ng lakas habang nasa may Philippine Sea o dito sa may karagatan. At bukod sa dalawang LPA na ito, Mike, umiiral din ngayon itong hanging habagat na siyang nakakaapekto dito sa Luzon, lalong-lalo na dito sa may kanlurang bahagi. So yung LPA dito sa may Basco, Batanes ang siyang tumutulong para lumakas yung hanging habagat dito sa may Luzon, samantalang itong LPA naman sa may Mindanao ang siya nagpapalakas ng hangin para magkaroon ng mga pagulan dito sa Mindanao. At Mike, yung habagat din ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng matataas na along umaabot ng hanggang 3 metro, lalong-lalo na dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon. Mang Tani, nabanggit nyo yan dyan sa dako yan ng Luzon. May mga mangingisda raw sa Pangasinan, hindi pinapayagang pumalaot sa mga sandaling ito, Mang Tani? Oo, Mike, kasi mayroon pa rin nakataas na gale warning dito sa karagang ito sa bahagi ng ating bansa. Kaya ibig sabihin nito, malalakas na hangin ang umiiral dyan ngayon at yung ganitong kondisyon ng dagat, hindi po mainam lalo na sa maliliit na mga bangka. Kaya sa mga mangingisda po, iwasan na po muna natin pumalaot para na rin sa inyong kaligtasan. Silipin naman natin, Mike, ang magiging taya ng panahon bukas at dito sa Luzon, medyo bahagyang bumuti yung lagay ng panahon pero may mga inaasahan pa rin tayong pag-ulan katulad niyan sa Maylawag, dito sa Cavite hanggang dito sa Bicol region. At dito naman sa Metro Manila, asahan natin na medyo malamig yung ating pakiramdam sa umaga. Unang-una dahil medyo maulap yung papawirin pero magiging maalinsangan yan pagdating ng tanghali at inaasahan din natin yung pagtaas ng posibilidad ng pag-ulan pagdating ng gabi. Kaya po sa mga papasok bukas o lalabas ang tahanan, huwag pong kalimutang dalhin ang inyong mga pananggas sa ulan. At dito sa Kabisayaan, asahan din natin yung mga maulang panahon katulad dito sa may Boracay, dito sa Katbalogan, hanggang dito sa Tacloban, kasama na ang Tagbilaran, magkakaroon po yan ng mga pagulan. At sa Mindanao naman, magkakaroon din ng kalat-kalat na pagulan katulad dito sa Davao, Cagayan de Oro, hanggang dito sa may Kidapawan. At tuloy-tuloy po yung mga pagulan na yan. Kaya po, paalala uli sa ating mga kapuso, maging alerto po tayo sa posibilidad na pagkakaroon ng flash floods at landslides, lalong-lalo na doon sa apektado ng hanging habagat. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro, makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat, Mang Tani.